Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat, ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-4 sa buwan ng Hulyo, taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. ISO certification muling nakamit ng Calapan City. Ormeco, ipinaliwanag ang dahilan ng pagtaas ng taripa ng kuryente. At Rotary Club sa lungsod, may mga bagong opisyalis na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, higit na pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ito ang gabay ng mga miyembro sa isinagawang 74th Induction and Turnover Ceremony ng Rotary Club of Calapan, ika-29 ng Hunyo. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Higit na pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ito ang gabay ng mga miyembro sa isinagawang 74th Induction and Turnover Ceremony ng Rotary Club of Calapan, ika-29 ng Hulyo. Pasasalamat ang naging laman ng mensahe ni outgoing, hardworking President Leo Vencio Bawasanta, lalo na sa kanyang mga kapwa Rotarians na sumuporta at naging bahagi ng isang matagumpay na taon para sa RCC. Nanumpa naman kay District Governor Eric Santos ang bagong presidente kung saan ay opisyal nang ipinasa ni hardworking President Bawasanta kay Incoming Service Impact President Alan Kinson ang Bell and Gavel ng RCC. President Alan, ito na ang Bell and Gavel, iyong na ito. Buti na lang nag-provide ka ng platform. Mas naging successful ang turnover. Pero hindi naman sa height na susukat ang leadership. I am confident na dadalhin mo ang ating club to the greater heights. So congratulations, President Alan. Wishing you a fun, memorable, and successful Rotary year. Sabi mo, balang araw titingalain mo ako. Natupad na ito. Ang sarap palang tignan pababa. Tinatanggap ko ang Bell and Gavel nito bilang tanda ng pagtanggap ng mga responsibilidad sa ating Rotary Club at bilang pagtanggap sa stress mo. Ako'y nangangako, Pres Jobe, mangangako po ako na gagampanan ko po ang pinasimulan mo sa Rotary Club of Calapan. 10 ng aking pamilya, 10 ng aking may bahay. Sa mensahe naman ni District Governor Eric Santos, nagbigay hamon ito sa mga bagong uupo na opisyales sa Rotary Club of Calapan para sa taong ito. Ipagpatuloy niya sana magandang nasimula ng organisasyon at sikaping pasiglahin pa ang kapatiran ng RCC. Tinanggap ni President Kinson ang hamon kasabay ng paglalatag na rin ng kanyang mga programa at ilang proyekto para sa grupo. Ako po hindi tumitigil hanggat hindi ko po nakukuha yung gusto ko. Hindi pa ako tumitigil hanggat hindi ko po nakukuha ang pangarap ko. At yun po, sa tingin ko, ang magagamit ko sa pamumuno sa Rotary Club of Calapan para maging maganda po ang daloy ng aking pamumuno. Napatunayan ko po sa aking sarili na kapag dire-diretso, porsigido, at may takot sa Diyos ang iyong ginagawa, magkakaroon ka po ng lasting impact sa ating buhay. At ito po ang gusto kong i-share sa inyo, i-share sa lahat ng tao na papupuntahan po ng Rotary Club ng Calapan na ang kahirapan ay hindi hadlang para abutin ang ating mga pangarap. Pagkos, ito po ang ating gamitin
para abutin ang gusto natin sa ating buhay. Sana po ay may napulot kayo sa ating buhay. Sana po ay mapaganda po ang takbo ng Rotary Club of Calapan. Ang aking pong pamumuno, ang sinisigurado ko po, ang pamumuno ng may kababaang loob. Ang pamumuno na nakikinig at ang pamumuno na magtatrabaho. Yan ay pinangangako ko po sa inyo. Samantala, kasabay rin na induction of officers ng RCC ang pagpapakilala sa mga bagong miyembro ng Rotary Club of Calapan na magiging kaagapay nila sa pagsasagawa ng mga makabuluhan at kapakipakinabang ng mga proyekto at programa. Matapos ang programa, dagdag kasiyahan sa nasabing okasyon ng inihandang solidarity dance ng grupo at masayang fellowship ng Rotary Club of Calapan. Samantala, formal na rin na i-turn over kay Service Impact President Don Eric Troy Magno ang liderato bilang bagong presidente ng Rotary Club of West Nauhan and Calapan mula kay hardworking Carol Vernet Estares. Matapos ang sinagawang 11th induction and turnover ceremonies, nakaraang ika-30 ng Hunyo sa Gabaldon Building sa Oriental Mindoro National High School. Formal lang na i-turn over kay Service Impact President Don Eric Troy Magno ang liderato bilang bagong presidente ng Rotary Club of West Nauhan and Calapan. Matapos ang sinagawang 11th induction and turnover ceremonies na nakarang ika-30 ng Hunyo sa Gabaldon Building, Oriental Mindoro National High School. Pasasalamat ang laman ng mensahe ni outgoing hardworking President Carol Vernet Estares, partikular sa kanyang mga kaparotarya na sumuporta at naging bahagi ng isang matagumpay na taon para sa RC West Nauhan and Calapan. This may be the closing of my term, but definitely not the end of my service, and not the end of my love for Rotary. So wherever life brings me after this, in familiar places or unfamiliar spaces, in moments of clarity or in seasons of change, I will continue to serve. Not bound by my position, not limited by title, but guided with the same Rotary love that brought me here 38 years ago. So to the Rotary Club of West Nauhan and Calapan, thank you very much for being part of my love story. And thank you as well for allowing me to be part of yours. To those who stood with me in strength or in struggles, in absence or in presence, or those who are quietly working behind the scenes, thank you very much. Please know that I see you and I treasure every bit of my Rotary heart. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga naging kasama ko sa journey kong ito. Especially sa aking sa mga charter members, pwede ba po tumayo yung mga charter members?
Of course, yung mga past presidents na nandyan. Sa 10 taon, marami na kaming naisakatuparan, nabigyan ng pag-asa, natulungan mga komunidad at mga tao na nangangailangan. Salamat sa inyong mga tulong at sakripisyo. At sa akin pong pamilya, lalo na po sa aking asawa. Maraming salamat, Bes. Alam mo yan. Kung ano man kung nasan man po ako ngayon, hindi ko mararating ito kung hindi ko sa tulong na aking pamilya. Lalo po ang asawa. At saka mga kasamahan ko, salamat sa inyo lahat. Salamat Marami pa po tayong dadaan ng mga pagsubok. Marami pa tayong dadaan ng mga struggles. Hindi naging mahirap sa atin, hindi naging madali sa atin yung mabuo itong club na to. Pero nandito na tayo, 10 years. At tayo tatagal pa hanggang tayo ay nasa puso natin yung pagsaservisyo. Sa lahat na natutunan ko sa 16 years ko po sa Rotary, ang leadership ay hindi sa titulo o sa pera o sa proyektong ginagawa. Ang leadership ay sa puso mo sa paglilingkod. Yung kasama mo ang iyong mga kasamahan, sinasamahan ka sa lahat ng mga undertakers mo. Nandyan sila. Very proud ako na lahat ng aking mga miyembro dito, sila very supportive sa aming club. Kaya kami tumagal ng ganito dahil nandyan silang lahat. President Don Eric Choi Magno, it has been my privilege to serve this club, the Rotary Club of West Nauhan and Calapan. With gratitude and confidence, I now hand over to you the Rotary Bell and Gavel, the symbols of leadership and responsibility. May they guide you as you lead our club with wisdom, integrity, and a heart of service. Congratulations, and I wish you a successful Rotary. Thank you, President Carol, immediate past President Burnett, for your dedicated service and leadership. I humbly accept the Bell and Gavel and the responsibilities they represent. With the support of our fellow Rotarians, I pledge to serve with commitment, uphold Rotary's ideals, and continue making a positive impact in our community. Thank you everyone for your trust. Pinangunahan naman ni District Governor Eric Santos ang panunumpa ng bagong Pangulo habang si Service Impact President Magno naman ang nangunan sa panunumpa ng mga opisyales. Sa mensahe naman ni DJ Santos, nagbigay hamon ito sa mga bagong liderato ng Rotary Club of West Nauhan and Calapan para sa taong ito. Ipagpatuloy niya ang magandang nasimula ng organisasyon at pasiglahin ang kapatiran. Samantala, kasabay rin sa induction of officers ng Rotary Club of West Nauhan and Calapan ang pagpapakilala ng bagong batch ng mga Rotarians na inaasahang masigasig na kikilos rin para sa mga proyektong pangkomunidad ng kanilang grupo. Sa mensahe ni President Don Magno, higit na pagbibigay serbisyo sa komunidad at kapwa, nais niyang tunguhin ng bawat isang miyembro. Patuloy niya maging kaagapay at instrumento sa pagbabago tungo sa kaunlaran, kaayusan at kapayapaan. Narito tayo para gumawa ng pagbabagong mararamdaman ng ating komunidad kahit na matapos ang ating termino. Sa inyong pagpasok sa ikalawang dekada on your 11th year bilang isang Rotary Club, ang hiling ko ay simple lamang. Huwag kayong tumigil mangarap, huwag kayong tumigil sa paglilingkod, at huwag kayong tumigil sa paglago. Remember, Rotary is not about the badge we wear. It is about the lives we touch. Hindi nasusukat ang tagumpay ng isang club sa dami ng meeting o litrato, kundi sa dami ng taong nabibigyan ng pag-asa. Let's continue to grow our membership, strengthen our support for the Rotary Foundation, and together, let's create lasting impact. One member, one project, one family, and one community at a time. Rotary Club of West Nauhan and Calapan, together,
we make legacy. Together, we create lasting impact. Together, we unite as one district. Maraming salamat. Once Once again, the Rotary Club of West Nauhan and Calapan! Samantala tinangkilik ng mga Kalapeño ang inilusad na Civil Registry System o CRS mobile outlet ng Philippine Statistics Authority o PSA sa Calapan City Hall na naglalayong ilapit sa publiko ang pagkuha ng mahalagang civil registry documents. Tinangkilik ng mga Kalapeño inilusad na Civil Registry System mobile outlet ng Philippine Statistics Authority o PSA sa Calapan City Hall na naglalayong ilapit sa publiko ang pagkuha ng mahalagang civil registry documents. Binuksan ng CRS mobile outlet sa mga Kalapeño kung saan ay nakakuha sa mismong araw ng mga dokumento nilang kinakailangan basta't kompleto ang mga requirements at payment sa naging panayam kay Ledville Atienza, Registration Officer 3 ng PSA Mimaropa. Ipinaliwanag niya layunin ng programa, ang schedule ng operation, gayon din ang proseso, bilis at pagkuha ng mga dokumento. Ay project ni PSA para po ilapit yung serbisyo ng PSA sa mga komunidad po. Ito po ang ginagawa po namin, ang tawag po dito ay CRS Mobile Outlet, kung saan po nilalapit po ito namin sa mga komunidad, dun sa mga hindi malayo ang mga bahay, mamamasahe pa. So no need na pong magmamasahe, kami na po mismo ang lumalapit. Nag-i-issue po kami ng civil registry documents, ang birth, marriage, death, senomar, senodet, para po sa mga nangangailangan. Doon po sa mga gustong mag-request, so ang kailangan lang po naman namin ay internet connectivity, so dapat po stable yung internet connectivity. Letter of request lang po sa aming regional director, si Ardelene Arminio Florido. Then kung ang availability po na schedule, kung available po yung kanilang request na schedule, agad-agad po ay pupuntahan namin ang kanilang request po sa amin. Ikinatuwa naman ng isa sa mga benepisyaryo ang serbisyo na si Jeneline Santuyo, ang mabilis at maayos sa pagproseso at pagbibigay sa kanya ng mga dokumento. Para sa akin po, maganda naman po yung process, no appointment, no hassle, napaka-bilis po ng proseso. Kaya sasabi ko, sa kagaya ko, hindi ako masyado napapressure, hindi ako nagmamadali, talagang sakto lang. Kaya masasabi kong 9 out of 10. Samantala, hinihikayat ng PSA Mimaropa ang publiko na samantalahin ang CRS mobile outlet upang mas mapadali ang pagkuha ng kanilang mga kinakailangang civil registry documents sa kanilang tanggapan. Para naman sa mga lokal na pamahalaan, ahensya at sa organisasyon nagnanais mag-request ng CRS Mobile Outlet Services sa kanilang lugar, maaaring magtungo o makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan PSA Mimaropa upang malaman ang karagdagang impormasyon tungkol dito at sa kanilang serbisyo. Samantala, inanunsyo ng Social Security System o SSS na patuloy na nagpapakita ng matatag na paglago ng Pension Booster Program o Voluntary Provident Fund matapos makapagtala ng 6.2% average return on investment mula Enero hanggang Mayo 2026 sa kabila ng umiiral na hamon sa ekonomiya. Inanunsyo ng Social Security System o SSS na patuloy na nagpapakita ng matatag na paglago ang Pension Booster Program o Voluntary Provident Fund matapos makapagtala ng 6.2% average return on investment mula Enero hanggang Mayo 2026 sa kabila ng umiiral na mga hamon sa ekonomiya. Ayon pa rin sa ahensya, nananatiling isa ang Pension Booster sa mga maaasahang opsyon para sa karagdagang ipon sa pagreretiro ng mga manggagawang Pilipino. Bagamat bahagyang mas mababa ito kumpara sa naitalang 6.83% nakita noong 2025, nananatili pa rin itong mas mataas kaysa sa karaniwang market benchmark rates.
kabilang ang 91-day Treasury bill rate na may year-to-date average na humigit kumulang sa 4.77%. Ipinakita rin ng datos ng SSS ang lumalaking tiwala ng publiko sa programa. Noong 2025, umabot sa 699 million pesos ang kabuang kontribusyon sa pension booster. Mas mataas ito ng 21.8% kumpara sa 574 million pesos na naitala noong 2024. Bilang karagdagang benepisyo sa mga miyembro, inanunsyo ng SSS na patuloy nitong isinususpindi ang paniningil ng 1% management fee sa kabuoang balanse ng pension booster accounts mula 2025 hanggang 2028. Dahil dito, mas napapakinabangan ng mga miyembro ang buong kita mula sa kanilang mga pamumuhunan. Bukas ang pension booster sa lahat ng miyembro ng SSS bilang karagdagang paraan upang makapag-ipon para sa kanilang pagre-retiro. Maaaring magsimula ang isang miyembro sa halagang 500 piso at walang itinaktang limitasyon sa halaga ng kontribusyon. Ang mga kontribusyon ay pinagsasama-sama at inilalagak sa iba't ibang investment instruments gaya ng government securities, corporate bonds, fixed income instruments, equities at money market placements. Ang mga kinikitang tubo mula dito ay hindi pinapatawan ng buwis at direktang ikinakredit sa mga account ng mga miyembro batay sa kanilang bahagi sa pondo. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa pagharap ni Ormeco General Manager Engineer Humphrey Dolor sa mga lokal na mamamahayag, ipinaliwanag nito ang mga kadahilanan sa pagtaas sa singil sa kuryente ngayong Hunyo. Sa tanong ng taong bayan kung ano ang mga susunod na hakbangin ng kooperatiba, malimit pa rin ba ang mga brownout? May pag-asa pa bang bumaba ang taripa ng kuryente? Ang mga kasagutan ng Ormeco alamin sa ulat na ito. Sa pagharap ni Ormeco General Manager Engineer Humphrey Dolor sa mga lokal na mamamahayag, ipinaliwanag nito ang mga kadahilanan sa pagtaas sa singil sa kuryente ngayong Hunyo. Pangunahin at dahilan dito aniya ay ang pagtaas ng generation rate dulot ng pagbaba ng produksyon mula sa mga renewable energy sources. Kabilang dito ang wind and hydropower na bumubuo ng malaking bahagi ng contracted supply ng kooperatiba. Ang hindi pagtakbo ng ilang emergency power plants na nakalagak sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Ang pananatiling hindi pa operational ng ilang bagong power supply projects dahil sa iba't ibang kadahilanan, habang ang ilan ring power provider ay di rin naaasahan dahil sa mga technical na rason. Mahal dahil halos nakadepende ang supply sa emergency power sources. True cost ito o walang subsidiya mula sa gobyerno.
lalong nagmahal dahil na rin sa krisis sa Middle East na nagbunsod ng mataas na presyo ng langis. Kaya naman na dumating ang bill para sa nakonsumong kuryente sa mga panahon ng May hanggang unang linggo ng June, sumirit mula 14 pesos sa 18 pesos kada kilowatt per hour ang taripa. Ang nangyari, dahil delay ang ating pagpasok sa bagong PSA na subsidized, nanatili tayo at ipinagpatuloy natin ang paggamit at pagbili sa mga emergency power suppliers. Ganun din, dahil kulang ang supply mula sa mga renewable energy, napilitan din tayo na bumili pa ng mas madami pa sa mga emergency power supplier na ito. At ang isa rin naging contributor o factor ay ang mataas na demand naman noong panahon ng summer. Alam natin na mainit. Pangalawa, maraming mga okasyon, piyestahan na nagpadagdag sa karagdagang demand o pangangailangan sa enerhiya na kung saan walang kakayanan ang mga tumatakbo ng mga planta na supplyan o i-provide ang mga pangangailangan na ito. Kung kaya nga, ang pamunuan ng Ormeco ay walang naging ibang hakbang kung hindi ang pagpatuloy sa kontrata sa mga emergency power procurement. At samantala ay nagkaroon tayo ng tinatawag na manual load dropping dahil hindi nga kayang suplayan ng mga tumatakbong planta ang demand. Subalit, makalipas ang ilang panahon, ito naman ay kagyat na solusyonan sa pamamagitan nga po ng pagpasok natin sa mga bagong kontrata ng emergency power. At siguro naman, ngayong huling mga linggo ng Hunyo ay naramdaman ng ating mga kababayan na halos wala na tayong power interruptions na ang dahilan ay kakulangan sa supply. Pero sa June billing na bayarin, walang recovery cost na ipinataw. Ano nga ba ang cost recovery? Ito ay yung generation charge o pass-through cost. Ibig sabihin, ang perang nakolekta ay ipinambabayad sa mga power supplier. Paliwanag ni Ormeco, kung babalikan ang nakaraang billing o yung bill na tinanggap ng mga member consumers sa nakaraang buwan ng Mayo, halos bahagyang pagtaas na singil lamang ang ipinatupad. Dahil, nila, hindi ito ganap na ipinasa sa mga consumer ang kabuoang halaga na biniling kuryente nakaraang May 2026. Sa halip, pansamantalang ipinagpaliban ng kooperatiba ang paniningil ng mahigit sa 97 million pesos bilang hakbang upang maibsan ang agarang epekto ng mataas na generation cost sa mga member consumer. Base rin ito sa kautusan ng Energy Regulatory Commission. Ibig sabihin, may natitira pang bayarin sa recovery cost na aasahan sa mga susunod na billing. Subalit, paliwanag ni GM Dolor, nagsimula na rin silang solusyonan ang mga nabanggit na problemang nabanggit. Dahil sa pagbabago ng panahon, posible na rin gumana o mag-deliver na ang mga renewable power sources. Ayon pa kay GM Dolor, patid nila na aani sila ng batikos, lalo pat nakaranas ng malimit na MLD o manual load drop o rotational brownout sa mga nakalipas na panahon na tinapatan pa ng mahal na singil sa kuryente sa buwan ng Hunyo. Ano ang maaasahan sa susunod na buwan? Ipapasa pa rin sa mga consumers ang installment recovery cost. Subalit, ayon pa rin sa Ormeco, kasabay nito ang pagtutok nila sa pagpapabilis ng operasyon ng mga bagong IPPs, koordinasyon sa mga konsernadong ahensya, at ang pagbabago ng panahon na maaaring makatulong sa mga renewable power sources, mga salik na malaki ang maitutulong sa pagbaba ng taripa. Sa mga tanong ng bayan, sapat ba ang supply ng kuryente? Sagot ni Ormeco, sa kasulukuyan ay sapat at inaasahang higit na magiging stable pa kung maisa sa katuparan niya ang mga nabanggit na hakbangin. Mayroon pa bang brownout?
Sagot ni Ormeco, hindi ito maipapangako subalit limitado o halos wala ng manual load drop o rotational brownout. Bababa ang singil sa kuryente. Plano natin at sana bumaba ang taripa. Pag bumaba ang taripa, doon natin i-implement. Bumaba na bumaba. Dahil ang projection natin, pababa na ng pababa ang ating taripa. Bakit? Dahil nga tumakbo na ang ilan nating planta, utay-utay na nagkakatubig ang ating hydro, sana umikot na si wind. Yun ay projection pa lamang. Hindi pa nangyayari. Pero kung mangyayari, ay ganito. Okay? Senaryo po ang ating gagamitin. Wala tayong pautang ng June. Meron tayong kulitahin ng 2.9. Ang tunay na rate natin ay 15 pesos. Dagdag natin ng isa na 1.5 pesos, 16 pesos na magiging rate. Projection pa lang po yan ha. Huwag agad yung agad. Yan ang rate natin. Hindi sigurado yan. Yan ang tawag dyan, projection, forecast. Dahil ito naman hindi pa na gagamit ng tao. At sa susunod na buwan, yung tira doon, minus nito, at tira ayon. So, from 12, magiging 14 pesos, 100% recovered na natin. Ito. Okay? So, anong sunod? Sa susunod na mga buwan, ito na rin natin. Wala na tayong recovery. Sa ibang balita, muling kinilala ang pamahalaan ng lungsod ng Calapan sa pagkamit ng ISO 9001:2015 certification. Isang pandaigdigang pamantayan sa quality management system na nagpapatunay sa patuloy nitong pagsunod sa mahusay, epesyente at dekalidad na paghahatid ng serbisyo publiko. Muling kinilala ang pamahalaan ng lungsod ng Calapan sa pagkakamit ng ISO 9001:2015 certification. Isang pandaigdigang pamantayan sa quality management system na nagpapatunay sa patuloy nitong pagsunod sa mahusay, epesyente at dekalidad na paghahatid ng serbisyo publiko. Isinagawa ang awarding ceremony nakaraang June 29, 2026 sa pangunguna ni Calapan City Mayor Doy Liachon at Vice Mayor Bim Ignacio, kasama mga opisyal at kawani ng lokal na pamahalaan. Formal nang tinanggap ang certification ni Quality Management Representative Engineer Redentor Chocho Reyes Jr. na nanguna sa koordinasyon, paghahanda at pagsasakatuparan ng mga kinakailangang proseso at dokumentasyon upang muling makamit ng City Government of Calapan ang prestihiyosong sertifikasyon. Personal itong iginawa ni Ms. Phoebe Nicolas, Business Development Executive ng Certification International Philippines Incorporated o CIPI. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Nicolas na ang ISO certification ay higit pa sa isang dokumentong nakasabit sa dingding. Ayon sa pamahalaang lungsod, ang pagkilala ay sumasalamin sa disiplina, dedikasyon at patuloy na pagsisikap ng bawat lingkod bayan na mapanatili ang mataas sa kalidad ng serbisyo para sa mga Kalapenyo. Mas magiging makahulugan na okasyon dahil eksaktong 16 na taon na nakalipas sa kaparehong petsa nakaraang June 29, unang iginawad sa lungsod ng Calapan ang ISO certification sa ilalim din ng pamumuno ni Mayor Liachon. I'm actually very shocked and surprised today when Jojo announced that today is the same day when the first ISO certification was awarded to us way back in 16 years ago on the same date of June 29. Hindi ko alam kasi 2 beses na ito na postpone. Sabi ko, for whatever reason, I don't know. Sabi ko, lipat mo nga sa 1 linggo. Sabi ko, kita ilipat mo pa nga sa 1 linggo. Hanggang pumatak ng June 29, hindi ko alam na on this very same day, about 16 years ago, the first ISO certification was awarded to the city government. And that actually culminated the status of the city government during that time. And I would like it to share with you that the first time around when I was elected city mayor. In fact, in 2010, that was already my second time. No, my first time still. Hindi ko makalimutan na for the second time, tinawag ako sa Malacanang. Bakit? Dahil ang city government of Calapan noong panahon ng 2010 ay isa. Only one of those only 4
city governments nationwide that were ISO certified during that time. That's how Philippines is right now. But with the city of Calapan being together, I know, ang sabi, what is the difference is about leadership. But I would like to tell you this morning, that's not only about leadership. It's about people coming together, believing in one direction, that we can do better if we set the standards and we are moving towards a bright future because we believe in one direction. And at the end of the day, I would like to tell you, when all of the leaders would pass and probably would step down, we are very proud that there is City of Calapan that we all work together for a better, maayos na bayan, sigurado. Ang ISO certification na isang internasyonal na kinikilalang pamantayan para sa quality management system na nagbibigay ng katiyakan na ang isang organisasyon ay may epektibong sistema sa patuloy na pagpapabuti ng mga proseso at paghahatid ng serbisyong nakatuon sa kasiyahan ng mga mamamayan. Ang muling pagkakamit ng sertipikasyong ito ay nagpapatibay sa layunin ng pamalansod ng Calapan na mapanatili ang mahusay, maayos at dekalidad na serbisyong pampubliko. Samantala, tumaas ng 12% ang naitalang populasyon ng Tamaraw Core Zone ng pagmamanman sa Mount Iglit, Baco Natural Park matapos maitala ang 425 individual sa isinagawang 2026 Annual Tamaraw Population Count ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Mimaropa sa pamamagitan ng Tamaraw Conservation Program Office. Tumaas ang 12% ang naitalang populasyon ng Tamaraw sa core zone sa pagmamanman sa Mount Iglit, Baco Natural Park matapos maitala ang 425 individual sa isinagawang 2026 Annual Tamaraw Population Count ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Mimaropa sa pamamagitan ng Tamaraw Conservation Program Office. Isinagawa ang taunang bilang mula April 15 hanggang April 20, 2026 kung saan mas mataas ito kumpara sa 380 na tamaraw na naitala noong 2025 gamit ang parehong pamantayang pamamaraan ng pagmamanman. Ayon sa DENR, ang 425 na italang tamaraw ay tumutukoy lamang sa mga populasyong minomonitor sa loob ng MIBNP na kinikilalang may pinakamalaking natitirang ligaw na populasyon ng kritikal na nanganganib na tamaraw sa bansa. Nagsisilbi rin itong pangunahing lugar ng pangmatagalang pagmamanman ng nasabing species mula pa noong taong 2000. Bukod sa MIBNP, mayroon ding iba pang kumpirmadong tirahan ng tamaraw sa Mindoro. Kabilang ang proposed Siburan, Aruyan, Dangari, Iason, Kinarawan, Critical Habitat at ang Upper Amnay Watershed na kapwa sumusuporta sa iba pang ligaw na populasyon ng tamaraw. Ang mga lugar na ito ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng hiwalay ng mga programa sa konserbasyon at pananaliksik upang higit pang mapalakas ang pangmatagalang pagbangon ng populasyon na nasabing endemic na hayop. Ginamit sa taunang bilang ang Intensive Concentration Count o ICC o Simultaneous Multi-Vantage Point Count Method. Isang pamantayang pamamaraan na inirerekomenda sa ilalim ng Population and Habitat Viability Assessment at ipinatutupad ng DENR mula pa noong taong 2000. Sa paggamit ng iisang pamamaraan taon-taon, nagiging mas maaasahan ang paghahambing ng datos, pagsusuri ng trend ng populasyon at pagbuo ng mga hakbang sa konserbasyon batay sa siyentipikong ebidensya. Nakapagtala ng mga tamaraw ang lahat ng observation points ngayong taon, kabilang ang ilang lugar na walang naitalang observation noong 2025. Nakita rin sa isinagawang bilang iba't ibang yugto ng paglaki ng tamaraw, kabilang ang mga adult, sub-adult, yearling at calf na nagpapakita ng patuloy na reproduksyon at pagdami ng populasyon sa loob ng minomonitor ng mga lugar. Binigyan din ng DENR na ang taunang population count ay bahagi ng pangmatagalang monitoring program ng pamahalaan upang masukat ang kalagayan ng tamaraw gamit ang pare-parehong siyentipikong pamamaraan. Dagdag pa dito, patuloy ding sinasagawa ng mga katuwang na institusyon ang iba pang pananaliksik at monitoring gamit ang iba't ibang scientific approaches upang higit pang mapatatag ang batayan ng mga programa sa konserbasyon. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik.
Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Muling nabuhay ang mga lansangan at dalampasigan sa bayan ng Pola sa pagdiriwang ng Sab-Uyan Festival 2026. Ang taunang kapistahang inaalay bilang parangal kay San Juan Bautista, patron ng bayan. Dinagsahan ng daan-daang deboto, residente at mga turista ang makuring na selebrasyon na tampok ang pananampalataya, tradisyon at mayamang kulturang Polawenyo. Muling nabuhay ang mga lansangan at dalampasigan ng bayan ng Pola sa pagdiriwang ng Sab-Uyan Festival 2026. Ang taunang kapistahang inaalay bilang parangal kay San Juan Bautista, patron ng bayan. Dinagsa ng daan-daang deboto, residente at mga turista ang mahuli na selebrasyon na tampok ang pananampalataya, tradisyon at mayamang kulturang Polawenyo. Naging sentro ng pagdiriwang ang fluvial procession sa Pola Bay kung saan isinakay sa isang bangka na may magandang dekorasyon ang imahe ni San Juan Bautista mula sa simbahan ng parokya. Pinalibutan ito ng marami bangkang pangisda kung saan tinahak ng prosesyon ng bahagi ng Luok na pinaniniwala ang pinagmulan ng pagkakatagpo sa imahe ng santo ng isang mangingisdang ng ilang siglo na nakalipas batay sa isang lokal na alamat. Habang naglalayag ang mga bangka, masayang nagsabuyan ng tubig ang mga kalahok bilang pagpapatuloy sa tradisyong nagbibigay pangalan sa kapistahan. Ang salitang Sab-Uyan ay nagmula sa lokal na dialekto na nangangahulugang pagsasaboy o pagbubuhos ng tubig bilang paggunita sa pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesus sa ilog ng Jordan. Ayon sa ilang deboto, ang pagpapabasa ng tubig sa panahon ng prosesyon ay sumasagisag sa pagdilinis, pagpapala, mabuting kalusugan, magandang kapalaran at kasiyahan sa buong taon.
Bukod sa mga gawaing panrelihiyon, tampok din sa pagdiriwang ang Hapag ng Bayanihan, isa sa mga pangunahing programa ng Sabuyan Festival ngayong taon. Nagkaisang lahat ng 23 barangay ng bayan kasama ang mga katutubo upang ihain at ipagmalaki ang kanilang natatanging putahe, produktong lokal at kultura. Bukod sa mga gawaing panrelihiyon, tampok rin sa pagdiriwang ang Hapag ng Bayanihan. Isa sa mga pangunahing programa ng Sabuyan Festival ngayong taon. Nagkaisaan lahat ng 23 barangay ng bayan kasama ang mga katutubo upang ihain at ipagmalaki ang kanilang mga natatanging putahe, produktong lokal at kultura. Pinangunahan ni Mayor Jennifer Cruz ang hapagkainan sa kalsada na sumasalamin sa diwa ng pagkakaisa, pagbabahaginan at pagmamahalan ng ayon sa alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na pagsamahin ang tradisyonal na pagdiriwang at makabagong mga aktibidad upang higit na mahikayat ang mga kabataan na pahalagahan ng kasaysayan at espiritual na kahalagaan ng Sabuyan Festival habang isinusulong din ang turismo ng bayan. Nagpasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta ng Sangguniang Bayan ng Pola sa pangunguna ni Vice Mayor Leandro Panganiban Jr. Gayon din sa mga pinuno ng iba't ibang tanggapan at mga komuni na lokal na pamahalaan na naging katuwang sa matagumpay na pagsasagawa ng mga programa ng kapistahan. Ngayon pinaigsi natin at mas pinaganda. Doon sa 2 days natin na ginawa, siniksik natin lahat kung anong meron. At napakaganda naman ang nangyari. Well organized. I'm very much thankful sa lahat ng barangay captains, sa lahat ng ating mga department heads, panguna ni MA, sa lahat ng mga tao na nakiisa. Sobrang happy ako. Napakasaya, napakarami nakisa. Ang daming bangka, nagulat ako sobrang, ang mahal ng gasolina pero ang daming nakisaya na, nakisama na mga bangka. Sobrang thankful ako. Sobrang yung basaan sa kalye? Yung basaan sa kalye, sobrang dami ng tao. Nag-enjoy ba kayo? Sobrang saya. Nakaisa rin sa pagdiriwang ang mga manlalaro ng MPB El Mindoro Tamaraos na nagsilbing mga hurado sa paghuska ng mga inihandang pagkain at presentasyon ng bawat barangay. Ang kanilang pagdalo ay nagbigay ng dagdag na sigla at inspirasyon sa mga kalahok at mga dumalong bisita. Sa pagtatapos sa patimpala, kinilala ang Barangay Puting Kakao bilang kampyon habang pumangalawa ang Barangay Bakawan at pumangatlo ang Barangay Buhay na Tubig sa pagpapakita ng pinakamahusay na presentasyon at mga natatanging lokal na putahe. Binigyan diin ni Mayor Cruz na patuloy na palalawakin ng lokal na pamahalaan ng Sabuyan Festival bilang isa sa mga pangunahing atraksyong panturismo sa Oriental Mindoro. Aniya, layunin nito higit pang maipakilala ang Pola bilang isang destinasyong mayaman sa pananampalataya, kultura, tradisyon at likas na kagandahan kasabay ng pagpapanatili ng mga kaugaliang ipinagmamalaki ng bawat Polowenyo. Itinanghal ang kinatawan ng lungsod ng Calapan bilang Ormin Queen 2026 na si Cariel Aduana Borlongan sa ginanap na Coronation Night ng taon ng Patimpalak na naglalayong itampok ang kagandahan, talino, kultura at bukasiya ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Oriental Mindoro. Our newest Oriental Mindoro Queen 2026, Cariel Aduana Borlongan! Itinanghal ang kinatawan ng lungsod ng Calapan bilang Ormin Queen 2026 si Cariel Aduana Borlongan sa ginanap na Coronation Night ng taon ng Patimpalak na naglalayong itampok ang kagandahan, talino, kultura at advokasya ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Oriental Mindoro. Bukod sa titulong Oriental Mindoro Queen 2026, hinilala rin ang kinatawan ng pinamalayan bilang Ormin Queen Tourism 2026. Habang tinanghal namang Ormin Queen Mahal Tana ang kandidata mula sa Victoria.
Samantala, uwagi naman bilang first princess ang kinatawan ng San Teodoro at second princess ang kandidata mula sa Bungabong. Ayon sa mga organizer, ang Ormin Queen ay hindi lamang isang patimpalak ng kagandahan, kundi isang plataforma nagsusulong ng pagpapahalaga sa kultura, turismo, kababaihan at pagkakakilanlan. Sinusukat din sa kompetisyon ng husay ng mga kandidata sa komunikasyon, talino, kumpiyansa sa sarili at kakayahang magsilbing huwaran at tagapagtaguyod ng kanilang lokal na pamayanan. Sa mensahe ng Oriental Mindoro Pride Council, pinasalamatan nila ang lahat ng mga kandidata sa ipinakitang dedikasyon, kagandahang asal at katatagan sa buong kompetisyon. Binigyan din na ang bawat kalahok ay nagsilbing mabuting kinatawan ng kanilang lokal na pamahalaan at maging mga ambasador ng kultura, pagkakaiba at pagmamalaki ng mga Mindoreño. Inaasahang magiging katuwang ang mga nagwagi sa iba't ibang tourism promotions, cultural festivals, environmental campaigns at mga gawaing pangkomunidad na isinusulong ng pamahalaang panlalawigan at mga lokal na pamahalaan sa buong Oriental Mindoro. Layunin ng Ormin Queen na higit pang mapalakas ang promosyon ng turismo at maipakita ang mayamang kultura, kasaysayan at likas na kagandahan ng Oriental Mindoro habang binibigyang pahalaga ang papel ng LGBTQIA+ community bilang mga inspirasyon at tagapagtaguyod ng positibong pagbabago sa bawat komunidad. Once again, you are now looking at the newest Oriental Mindoro Queen 2026, Queen Calapan! Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kubuhan ng mga balita na kaharap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Weekend Report, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.